Sagrado Corazon Senior o mas bansag sa tawag na Tadtad, isang Christian vigilante group ng umano'y mga kulto na nagtataglay ng kapangyarihan sa pamamagitan ng kanilang kinampanang ritual at mga anting-anting na minsan ang naging paramilitary organization o kaanib ng pamahalaan na lumaban sa nooy pag-usbong ng insurgency sa ating bansa. Isa sa pinakakilalang tagapamuno ng naturang samahan ay si Roberto Madrina Jr. kung saan linihis nito ang pangalan na mula sa kilalang Tadtad ay binansagan niya itong The Catholic God Spirit na umano'y isa lamang religious group organization kung saan nakasaad umano sa banal na kasulatan ang paggamit ng kanilang tinataglayang kapangyarihan bilang panlaban sa masasamang elemento. Ngunit buwan ng Agosto taong 2000, Barangay Kimanait, Pangantukan, Bukidnon ang kinilalang Tadtad na umano'y hindi ninuman kayang matagusan ay tila ba tuluyang natadtad ng bala nang makasagupan nila ang mga kasundaluhang bitbit ang matataas na kalibre ng baril. Naging isa sa pinakamadugong encounter ang pangyayaring ito kung saan sa loob lamang ng ilang minuto pumantay ang katawan ng 16 na miyembro ng Tadtad na kalunos-lunos ang sinapit. Ngunit ano nga ba ang tunay na kwento sa pagkatodas ng 16 na miyembro ng samahang di umano tinatablan na pinangalanang The Catholic God Spirit o mas bansag sa tawag na Tadtad? Dekada 70 nang matatag ang samahang Sagrado Corazon Senior o mas kilala sa bansag na Tadtad. Ang samahan ay tinatag ng isang nagngangalang Sagrado Sadi Jr. na umano'y isang retired military na nakatira sa munisipalidad ng Initao, Misamis Oriental. Ang mismong tagapamuno na si Sagrado Sadi Jr. ay siyang sinasamba rin ng kanyang mga miyembro na tinitingalang parang santo kung saan tinatawag pa nga itong Papa Sagrado o Sacred Father. Bawat kasapi ng grupo ay dumadaan sa matinding ritual kung saan karamihan dito ay miyembro at galing sa sekta ng Romano Katoliko. Ang grupo ay gumagamit ng tinatawag na mga anting-anting kung saan ito umano ang nakapagbibigay sa kanila ng proteksyon at mismong kapangyarihan. Karamihan pa umano sa ginagamit nitong agimat ay ang mismong nikap ng patay na tao o mas kinilalang tuway-tuway sa lingwaheng Bisaya. Isa umano ito sa pinakamabisang sandata para sa kanila na kayang makapagbigay ng kapangyarihan kung saan hindi sila tinatablan ng bala at mga patalim. Kinailangan ring dumaan ng bawat miyembro sa mga initiation rites at sagradong pananampalataya upang malinis ang spiritual at physical nitong kalooban kung saan lumuluhod umano ang mga ito kada 3 oras para lamang maipagkaloob sa kanila ang kapangyarihang inaasam. Suot ng bawat miyembro ang iba't ibang uri ng kwintas at mismong damit na balot ng mga nakasulat na orasyon. Makikita rin halos sa buong miyembro ng grupong Tadtad ang galos ng pagtataga sa kanilang mismong braso. Ito ay nang dahil bago pa man umano maging ganap ka ng kasapi ng Tadtad ay kinailangan mo munang malampasan ang ritual kung saan tinataga ang mismong braso at kung hindi ito tatablan ay tiyak ipinagkaloob na sa iyo ang kapangyarihan at kung magtamo naman ito ng galos, isa umano itong indikasyon na hindi pa ipinagkaloob sa iyo ang kapangyarihan kung saan hindi ka kikilalaning miyembro ng naturang samahan. At nang dumaan ang panahon kung saan tumunog na ang pangalan ng Tadtad, kung saan unti-unti nang dumami ang kasapi nito, dito na sila ginamit ng pamahalaan bilang paramilitary organization o samahan na kaanib ng militar. Ito ay sa kadahilanan na ng mga panahong iyon ay unti-unti na ring umusbong ang Moro insurgency sa bahagi ng Mindanao. Una nang nabuo ang naturang mga paramilitary organization kung saan tinatawag itong BSDO o Barrio Self-Defense Unit na binubuo ng mga sibilyang inarmasan ng pamahalaan para labanan ang pausbong na communist group ng Hukbalhap. At sa mismong pagpasok ng termino ni Marcos, ang BSDO o Barrio Self-Defense Unit ay ginawang CHDF o Civilian Home Defense Unit kung saan naging pangunahing target nito ang mga pausbong ng Moro Rebels at NPA sa Mindanao, kung saan karamihan sa mga umanib dito ay ang mga kilalang anti-communist religious sect kagaya ng Tadtad, Samahang Ilaga at ang nooy notorious ring Al-Samasa. Kalaunan nang mapatalsik si Marcos
binuwag rin ang binuo nitong CHDF at pinalitan ng tinatawag na CAFGO na binuo naman ng Administrasyong Aquino under AFP Reservist Act. Ito ay upang labanan pa rin ang patuloy na pag-usbong ng insurgency lalo't mismo sa bahagi ng Mindanao, kung kaya't dito na rin nasubok ang taglay na kapangyarihan ng bawat anting-anting ng mga samahang tinatawag na kulto, kung saan isa nga ang organisasyon ng TadTad na saksihan po umano ng mga militar ang kakayahan nilang hindi tinatabla ng bala o kahit anumang uri ng mga patalim, bagay na nagresulta rin ito sa pakikisapi ng iilang militar sa grupo ng TadTad. At nang naging mabisa ang sanib pwersang samahan ng TadTad at militar, kung saan tuluyan nang napahina ang pwersa ng mga rebelde, dito na tuluyang nagkaroon ng pansamantalang kapayapaan ang isla ng Mindanao. Ngunit sa likod ng kapayapaang nakamit, napalitan naman ito ng tila ba mapang-abuso at sigang miyembro ng grupong TadTad. Nakaladkad at nasangkot na ang pangalan ng mga ito sa malalaking krimen at mga masasamang gawain, bagay na ang Noy isa sa pinakapinagkakatiwalaang kaanib ng militar ay ngayon naging isa na sa pinakamortal na kalaban ng mismong pamahalaan. At nang tila naging notorious na ang pangalan ng TadTad na gumagawa at nasasangkot sa mga krimen sa iba't ibang bahagi ng Mindanao, taong 1994, isang pangkat ng mga TadTad ang lumipat at nagpuntang Bukidnon na pinamumunuan ng isa sa kanilang kinilalang lider na si Roberto Madrina Jr. At upang maiwasan ang pagkakaladkad ng grupo ni Madrina Jr. sa naturang madungis na pangalan ng TadTad, dito na binansagan ni Madrina ang kanilang samahan bilang Catholic God Spirit at sinabing hindi sila kasapi ng TadTad nang dahil isa lamang umano silang religious group organization na sumusunod sa banal na kasulatan, kung saan sila umano ang sundalo ng Diyos na lumalaban sa kasamaan. Ngunit sa pagdaan ng panahon, bagamat inibaman ang pangalan nila, nasasangkot pa rin ang mga ito sa samot-saring krimen, kung saan mismong isa na nga sa mga tagapamuno nilang si Madrina Jr. ang nakagawa ng karahasan ukol sa pananaksak sa isang sibilyan. At nang maging wanted na sa batas si Madrina ukol sa kaso nitong kinakaharap na frustrated murder, buwan ng Agosto taong 2000, pinasok na ng pinagsamang puwersa ng militar at kasundaluhan ang liblib na bahagi ng Barangay Kimanait, Pangantukan, Bukidnon, kung saan ito ang lugar na pinagkukutaan ng umano'y samahang kulto ng Catholic God Spirit. Ngunit 2 araw bago pa man naganap ang madugong engkwentro ng mga otoridad, una nang tinunguhan si Madrina ng mga CAFGO na may bitbit na warrant of arrest. Ito ay upang arestuhin. Ngunit bigong mapasama ng mga otoridad si Madrina, kung saan tila ba wala lamang itong imik. At nang dahil nga sa kilala ang grupo ni Madrina na di umano'y nagtataglay ng kapangyarihan, dito na sinama ng mga CAFGO ang pinagsanibpuwersang militar at kapulisan para tuluyan na ngang maaresto si Madrina Jr. Sinama rin ng mga otoridad ang magulang ni Madrina upang magbaba sakaling mapasuko ito sa mapayapang paraan. Ngunit sa halip na sumuko si Madrina Jr., kaagad itong nagpakita ng pagiging agresibo, kung saan para bang wala itong balak na sumukong buhay sa mga otoridad. Dito kaagad na tumayo sa harapan ng mga otoridad si Madrina Jr., kung saan nagtangka na itong bumunot ng naturang bolok. Makikita na mataas ang kumpiyansa ni Madrina Jr. na hindi ito matatablan ng balang posibleng manggagaling sa mga baril na ipinupunterya ng mga otoridad sa kanya. At nang bumunot na ito ng kanyang mismong matalim na sandata, dito na niratrat ng mga otoridad si Madrina bilang depensa na rin sa sarili upang hindi malagay sa alanganin ang buhay ng mga kasundaluhan sa kadahilanan na hindi nga ito tinatablan ng bala. Makikita sa naturang mga video footages kung saan umabot pa ng iilang segundo na hindi tinatamaan si Madrina ng kahit isang bala, bagay na talagang napatras rin ang mismong mga otoridad. Ngunit hindi rin ito tumagal, kung saan natablan rin ito na parabang natadtad na ng tuluyan. Kaagad namang nagsunurang umatake ang mismong kasamahan ni Madrina na pawang bitbit lamang ang iba't ibang klase ng patalim at mismong mga paltik. At nang dahil sa paniniwalang sila ay immortal at hindi tinatablan, walang alinlangan itong sumugod sa mga otoridad, bagay na pareho itong natadtad ng bala kagaya ng sinapit ng kanilang kasamahang si Madrina Jr.
At sa loob ng ilang minutong walang habas na pagrat-rat ng militar sa miyembro ng TadTad, humandusay ang 16 na miyembro ng TadTad na wala ng buhay kung saan kalunos-lunos ang sinapit ng mga ito. 3 miyembro naman ng militar ang nasawi sa naturang sagupaan habang isang sibilyan din ang nadawit na sumama lamang sa naturang balak na pag-aresto kay Madrina. Ayon din ng isa sa mga lider ng miyembrong TadTad na sadyang hindi umano tumalab ang mga kapangyarihang dulot ng anting-anting ni na Madrina at ng kanyang mga kasamahan sa kadahilanan ng pagiging makasalanan ng mga ito kung saan ginamit nila ang naturang kapangyarihan sa kasamaan. Pinayuhan na umano sila Madrina ng iilang miyembro ng TadTad na hanggat maaari ay wag nang lumaban sa mga otoridad upang hindi mawala ang bisa ng anting-anting nang dahil kasama umano ito sa mismong ritual ng TadTad na tatalab lamang ang kapangyarihan ng agimat kapag ginamit na umano ito sa maayos at hindi sa kasamaan. Bagay na di na maipagtataka ang pagkatodas ni Madrina sa harap ng mismong tagapagtupad ng batas. Ang grupo ng TadTad ay isa lamang sa napakamaraming pangkat ng mga personaheng umano'y may tinataglay ring kapangyarihan, partikular na noong kapanahunan ng early 1970s kung saan naging isa nga itong paramilitary organization na minsan ang tumulong para sugpuin ang naturang pag-usbong ng rebelyon. Sa kasalukuyan ay mayroon pa rin umanong pailan-ilang mga personaheng nagtataglay ng ganitong uri ng ritual, ngunit sadyang hindi na ito gaanong tumunog pa sa kadahilanan na wala na rin gaanong nagbigay atensyon nito, lalo't mismo na nasa isang modernong sibilisasyon na ang ating lipunang ginagalawan.